Hello, good evening po. December 25th, Merry Christmas po sa inyong lahat. Galing kay Phoenix Heart at ito po yung daily episode natin 3138, 3139, and 3140. Alamin natin kung ano warning ni universe sa atin dahil 6 na araw na lang, 2024 na tayo. Okay? So, first card, clever. La. And second card, shaman. And then the third is community. Ay, nako. Okay. So, yung unang baraha kasi is pagiging wais mo. Siguro, hindi naman maiiwasan, di ba? Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig, ay maraming tanga. Ay, Diyos ko. Di ba? So, yun lang yun. Isa sa sitwasyon na lahat, no, nagiging tanga sa larangan ng pag-ibig. Pero hindi naman lahat naging tanga sa larangan ng pag-aaral, sa larangan ng trabaho, negosyo, at pakikisama sa ibang tao. Pero alam niyo kung bakit ko nabanggit lahat yon. Dahil yung second card natin is a shaman. Ito yung creator, or sabihin na natin, na isa din siya sa pinakamatapang na tagabantay, na iniiwasan na makitaan kayo ng mga gawain or aksyon ninyo sa ibang tao na pahamak nila, no? Halimbawa, ito yung mga bagay na sa tingin mo okay sa'yo, sa tingin mo gagana sa'yo, maganda, no? Yung pinaka yung pinaka punto mo doon is mabuti. Pero minsan kasi kapag lalong-lalo na sa usaping pag-ibig, nabubulagan ikaw eh. Hindi mo nakikita yung pagkakamali ng tao dahil mahal mo, dahil mahalaga siya sa'yo, at kahit gaano kaiksi yung pasensya ng isang tao kapag nagmahal, humahaba yan, di ba? Pero doon naman sa ibang side or ibang sitwasyon, may mga punto kasi sa buhay na sa sobrang galit nila na hindi nila kayang ipakita or gawin sa'yo ng harap-harapan, dinadaan nila sa barang, kulam, sumpa, at gayuma, yung paghihiganti nila sa'yo. At yan yung abangan mo doon. Kasi yung third is community, which is kabuuan, no? So, kung meron man kayo sigurong pakatandaan sa araw na ito, Lunes, at ito na yata yung huling linggo ng taon, no? Abangan nyo at mag-ingat kayo sa lahat ng makakapanood nito. Kung alam nyo mismo na minamalas kayo, may kulang, may barang, may gayuma kayo, or yung mahal nyo, o mga magulang nyo nagkakasakit na hindi naman kayang gamutin ng doktor, habulin nyo, no? Ipagamot nyo, iparitual nyo. Yung iba, no? Yung mga bahay nyo, ipa-cleansing nyo, yung mga sasakyan, gamit nyo, ipa-cleansing nyo, and etc. No? Kasi yung iba yung sasabihin ko sa inyong cleansing, iba yung cleansing ng simbahan, iba yung cleansing ng mga katulad namin. So dapat niyo pagkaingatan at pakatandaan, Lunes na Lunes, sinasabi ni Phoenix Heart sa inyong lahat, yung buhay natin mahalaga. Mas mahalaga pa sa taong mahal natin. Pero, wag niyong baliwalain yung sinasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kliyente ko na nabinigyan ko ng warning ahead of time. Na kapag sinabi ko sa inyo magpa-ritual kayo. Kapag sinabi ko magpa-cleansing kayo. Kasi, ando doon sa panahon na nakikita ko yung mga sitwasyon
na sana wag naman mangyari, di ba? Tapos, yung iba kasi binabaliwala. Ano dito na sa gitna, ibig sabihin, yung iba sa inyo, matatamaan talaga ng matindi sa first Friday ng taon, which is January 5th. So, habulin nyo. Kasi hindi naman ito po pwede na magpagamot kayo sa January 5th mismo. Sana na-gets nyo. Kasi kapag yung kalaban nyo, prepared na yan eh. Na ibig sabihin, pagdating ng January 5th, which is the first Friday of the year, yan na yung final destination niya. Ibig sabihin, nagawa na niya ahead of time yung mga prerequisites na gagawin. So, kung gusto kanyang barangin, ibig sabihin na, nabarang ka na noon pa. And then, kung gusto pa niyang i-push yung barang sa'yo at hindi pa siya kontento, dadagdagan niya yan sa bawat panahon at pagkakataon na meron. At kapag dumating yung punto na matindi ang galit niya sa'yo, at talagang gusto kanyang mawala at mabura sa mundong ibabaw, yun na yung January 5th ang hustisya mo. So, sasabihin mo, tsaka ka na magpapareading, tsaka ka magpapakleansing, tsaka mo na ipapagamot, di ba? Sa 5th mismo. Wala na. Kaya mo bang ma-imagine yung isang glass of water? Ando doon na yung mainit na tubig. Nandun na eh. Kapag yung mainit na tubig na yon, ibig sabihin yun yung barang mo. Nilagyan mo ng malamig na tubig, hindi kaya mawawasak or mababasag yung glass. Di ba mababasag? Normally. Yun yung sitwasyon mo. Na ngayon, nasa isang glass of water kayo. Huwag mong antayin na kumulo yung basong yun, o yung tubig na nasa baso na yon, bago pa lagyan mo ng malamig para maging patas yung temperature. So, ngayon sinasabi ko sa inyo, mainit na mainit ang tama ng barang sumpa, kulam at gayuma. Dahil last week ito, ng December 2023, at malamang bukas, yung iba, ipaparitwal na kayo tungo sa kamatayan sa January 5th. So, yung iba naman, ipaparitwal kayo tungo sa sumpa sa January 5th. Yung iba naman, imamanifest kayo, ipapadasal kayo tungo sa kamalasan sa buong taon ng 2024. Whatever. Lalong-lalo na yung mga tao na gustong magkaanak at hindi nagkaanak. Huwag kayong maniwala kapag sinabi lang ng siyensya na ganito, ganyan. Dahil yung iba, ang dahilan kung bakit kayo hindi makakaanak, dahil sa mga sumpa at gayuma na meron sa mga katawan ninyo. Tsaka yung ibang sumpa, yung ibang barang, no? At saka ibang kulam, minanan nyo sa mga ninuno nyo, magulang nyo, ganun yun. So ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag nyo sayangin ang panahon. Huwag nyo sayangin ang pagkakataon. Kasi, hindi ko naman sasabihin yan eh. Kung hindi ko nararamdaman at hindi ko nakikita sa inyo. So sana ngayon sa araw ng Pasko, kung gusto pa natin mabuo ang pamilya natin, makasama ang pamilya natin, gumawa na kayo ng hakbang. No? Huwag nyo na sayangin ng oras. Dahil bukas Martes na. At ando na tayo sa mga ganong sitwasyon eh. So, laging nasa huli ang pagsisisi. So, abangan nyo na lang po yan. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo lahat. Proceed tayo sa special episode natin. Magandang gabi po.